natin ngayong umaga ang tungkol sa SSS Sickness Benefits at ngayong umaga makakasama rin po natin ang pagbabalik ni Miss Cecil Mercado. Good morning! Ay, good Cecil. morning po sa Welcome inyo, back. Miss Luella at saka Miss Jenny. Na-miss natin ngayon si Miss Jackie. Oo nga nga. eh. Next Natin. week makakasama na natin yan dahil meron na siyang importanteng Family. Oo. Oo. Okay, pag-usapan na kagad po natin, ano ba yung tinatawag natin sickness benefits ng SSS? So ito pong sickness benefit ay isa ding programa ng SSS na binibigay po namin in the form of cash. Ito po ay binibigay namin sa mga miyembro na hindi nakapagtrabaho sanhi ng kanilang pagkakasakit o pagkapinsala sa katawan. So talagang timing po itong ating pinag-uusapan ngayon kasi di po ba sa change of weather, maraming nagkakasakit na mga miyembro natin, mga tao dito sa paligid So kung natin. kailan lang to nag-start? Itong Matagal na sickness po benefit? ito. Matagal na talaga. Na programa Okay. ng SSS. Paano po yung Oo. qualification para maka-avail nito? So definitely, ang isa po talaga sa primary requirement para maka-avail dito ay kinakailangan po ay sila merong at least 3 monthly contributions within the 12-month period prior to 3 semester months. of their 3 sickness. Tapos kailangan exhausted na rin po ang kanilang company sick leave, yung paid sick leave. At saka nakapag-notify din po sila sa kanilang employer regarding sa kanilang pagkakasakit. And at the same time, nagkasakit po sila nang hindi bababa sa 4 days po. Maari po itong home confinement o hospital confinement. I see. Magkano naman po ang matatanggap ng isang SS member kung nakapag-avail ng sickness benefit? If I'm right, depende sa inuhuhulog or sa haba ng Sa panahon? monthly salary credit. So ganito po yan. Ipagpalagay na po ang isang member ay nagkasakit ng March. Nitong March, 2015. okay. So halimbawa, March 1 to 20 days siya So last nagkasakit. month yan Okay. Apo. Okay. So ang semester of contingency or semester of sickness na atin pong tinatawag ay mula October 2014 hanggang March. So ayan po yung semester. So i-exclude natin yon, yung mga hulog niya doon. So ang ating pong babalikan, kailangan meron siyang hulog mula October 2013 hanggang September 2014. Yun po. Parang halos isang taon. Yes po, 12 months po. So, pipili po tayo doon ng at least 6 na matataas na salary credit. Halimbawa, 15,000 yung monthly salary credit niya. So, times 6 po yun, 90,000. Divided by the constant na 180 days po. So, yun po yung lumalabas, 500. So, 90% of that average daily salary credit is 450. So, 450, yun po yung kanyang daily sickness allowance. So, times 20 days. Ano na ba yung pinakamataas 9,000. na dapat na bayaran? So, ay ang Pinakamataas pinakamataas doon? na salary credit po natin is 16,000. 16,000 a month? Yung monthly salary credit No, hindi po ba yun. yung merong contribution? Magkano ngayon yung pinakamataas? doon sa- 1,700. 1,700. Okay, So, pag 1,700. 1,700 kaya ang hinulog, let's just say, magkano naman po ang makukuha? So, yun nga Sinong po. pinakamataas niyo? So, ayun po, yun nga po, ang nabanggit ko po na sample yung sa 15,000. Kung halimbawa, 450 per day, yung kanyang daily sickness Times allowance. 20. Times 20, makakakuha siya ng 9,000. Okay. Dahil po nagkaroon nga itong sickness, SSS sickness, no? Meron din bang limit na mga bilang ng mga miyembro ang pwedeng bigyan nito? So actually naman po, sa isang member na katulad, halimbawa ako, 120 days in a calendar year. So ito po ay hindi pwedeng i-carried over. So kailangan talaga 120 calendar days lang po yung kanyang pwedeng ma-avail po na sickness. So next year, 120 days din po uli. So pag nag-persist pa po yung sakit beyond 240 days, kino-consider na po naman ito na disability. So it's another benefit. Pero meron pa rin ang SSS na benefits for mga yung disabilities nga or Yes disabled. po. Meron Yes po. iba pa yun. Opo. Okay. Pero nais ko lang pong i-stress dito na hindi po pwede ang isang member na mag-avail ng 2 benefits at the same time. Isa-isa lang. Okay. Isa lang. Yes po. Pagkatapos ng sickness, pwede disability. Would you require yung medical certificate or something bago kami makapag-apply ng benepisyo para sa may sakit? Actually, dito po sa sickness benefit, yung isa nga po sa standing requirement is yung sickness notification. So, ayun po yung CLD Form 9N. Tapos, kailangan din po dito yung medical certificate. At saka, ang pinaka-importante po, kailangan maipaalam niya sa employer within 5 days
yung kanyang pagkakasakit, and at the same time, yung employer, meron din pong 5 days para ipaalam din sa SSS. So ito po yung talagang standard rule for notification. Unless otherwise, for the hospital confinement, we allow na 1 year po upon filing po ito. Eh, paano po yun? Kasi di ba, syempre, minsan di mo naman alam kung kailan ka magkakasakit. And actually, pag nagkasakit ka nga po, halimbawa, sore eyes, o halimbawa, na-hospital ngayon, so kailangan, first day pa lang, i-report na po sa employer kung employed. Kasi pag self-employed and voluntary po, yun din po ang ating ruling. Meron bang sakit na hindi covered ng SSS? O lahat covered lahat nila? naman po. Kahit mga cancer and ganon. Basta meron naman po tayong yung corresponding medical certificate for that. Opo. Okay, paano naman po yung proseso at mga dokumentong kailangang isumite sa inyong tanggapan? So, yun nga po, ang processing time po nito, almost a month po. Okay. Tapos, ito po usually ina-advance po ito ng employer sa sa employee niya o sa member. Every payday po ito. Regular payday. Okay. So, ang employer naman in return, ang nagre-reimburse sa amin po sa SSS. So, ang mga processing po dito, syempre, kailangan po na i-submit ito sa ating SSS Servicing Branch. Kalakip nga po yung mga application, yung CLD-9A, tapos yung mga medical records, hospital abstract, kung na-confine, or yung mga operating room record po. Okay. Ayun. Yes Pwede po. bang i-advance ang bayad? Kunyari, ayoko ng, Alin isang buwan lang ang babayaran. Kung gusto ko 6 months babayaran ko ng SSS, pwede ba yun? Advance? Yung advance, Yung paghuhulog niya. paghuhulog po, Pwede pwede yun? naman po. Pwede to okay. 1 year no? Ayun po, for 1 year, yun po sa mga OFW natin. Yun ang consideration. So, sa katulad namin, gano'ng katagal? Actually, ma'am, pwede yung advance 6 months, ganyan po. Basta Pwede. meron kayong budget. Basta prospective Ay, merong po. budget si partner dami. Opo. Ayun. Then, okay, partner. Ito ngayon, ang tanong natin kasi hindi tayo nakakapaghulog ng SSS, di ba? Lalo na ako parang ang tagal-tagal. Kasi nung nagkaroon ako ng manpower, syempre may namamahala dun sa SSS ko. Eh ngayon, nag-close na yung Opo. business ko. Hindi ko na ngayon nahuhulugan. Since dito kasi hindi naman tayo regular, so kailangan self-employed. Hindi po ba mahirap para sa akin? Dahil hindi ko alam Humabol. kung anong gagawin ko. Hindi kasi actually, meron naman po kayong option to pay monthly or quarterly po. Yung ating monthly, di halimbawa, ito po, ngayon tayo ay April, so up to May, pwede po kayong magbayad. Kasi depende din po ito sa ending ng inyong SSS number. So, ang quarterly naman natin, April, May, June, July. So hindi ko na pwede kailangan bayaran. bayaran pa yung mga Hindi na po. nakaligtaan kong buwan. Hindi na po, opo. Wala po tayong retroactive payments. So, sabi ko nga po, bali prospective payments po. So, kung halimbawa babayaran ko na yung SSS ko, pwede na ba ako loan? ganun po ba? 6 na buwan po ang kailangan Ano na ba? para Mabilis na lang makapag-loan. yun. Oo, mabilis na lang yun. Bayaran ko na yung 6 months, tapos maglo-loan ako. Pwede ba yun? Pwede naman po. Kaya lang, lalakaran pa ho natin yung 6 months na sinasabi natin ng mga Kailangan buwan. dumaan ng 6 months. Opo. Mabilis Yes na lang yun, po. partner. Oo nga po. Okay. Alright. Meron po kayong gusto nga ipaalala or idagdag? So, nagpapasalamat din po uli ako dito sa ating Rise and Shine at tayo na imbitahan muli. At muli sa ating mga member, ako po'y nananawagan na kung ano man po ang inyong mga correction sa inyong data record, kay pangalan po ito o date of birth, kailangang ipatama nyo na po sa lalong madaling panahon para at least pag-avail nyo po ng mga benefits in order na po yung inyong mga records po. Salamat Okay. po. Saan po kayo pa pwede makontak kung halimbawa Yes. may mga katanungan po sila? So, tayo po ay merong hotline numbers, ang 920-6446 up to Centralized 55. po So, ayan yan. po yung aming telephone number. So, hotline Pakiulit po numbers natin. sa SSS. 920-6446 up to 55 po. 9206446 up to 55. Ayan. Okay, thank Okay, you very thank you much, so Ms. much. Mercado. Maraming salamat po ulit. Huwag po kayong aalis dahil pag-uusapan natin, ano ba ang maaari nating gawing negosyo? Pero zero capital. O, diba? Dito lamang po yan sa Rise and Shine!